So ito ang further findings namin. Hindi ko masara yung investigasyon kasi marami pa ring mga issue katulad ng sinong tumulong sa ICC, yung tungkol sa eroplano na nanatiling bukas at masalimuot. So, nais kong ipakita ang isang video na nagawa na ganito rin ang pahayag. Simulan po natin ang video na maaring mapanood ng ating mga kaibigan. Enero 28, 2024, sa first Maisog Rally sa Davao, nagliyab ang balita at social media. Matapang, walang preno. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Nagbato ng maaanghang na salita si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Marcos tungkol sa di umano'y paggamit ng droga at ang kontrobersyal na People's Initiative. Sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot na kapalan ng mukha mo. Sa Senado, sa kapareho at sumunod pang mga buwan, si Senator Amy ang nanguna. Pakialam sa PR, pakialam sa PR, pakialam sa PR. Siya ang unang nagtawag ng pansin. Siya ang unang nagtanong, para kanino ba talaga ang PI na yan? Marso 2024, sa kabila ng bangayan sa harap ng sambayanan, narinig natin si Pangulong Marcos. Matatag, matapang. The International Criminal Court has no jurisdiction over the Philippines as we remain to have a working judicial system and law enforcement mechanisms. Walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Sa sabong, nagpagpag siya ng balahibo. Ang hindi natin alam, paghupa ng alikabok ay nagsimula nang ilatag ang plano para muling sumagi sa ICC. Kaya pagtungtong ng Mayo, tahimik ngunit mabilis ang galaw. Isinumite ng DOJ ang legal brief para sa posibleng pag-aresto kay FPRRD. Isang pagpataksil na walang nakapansin. Hunyo, pumutok ang balita. Nagbitaw si VP Sara bilang DepEd Secretary. Tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. Isang babae ng tapang ngunit walang nagawa dahil sa likod ng tama. Agosto, sinagawa ang unang Quadcom hearing laban kay FPRRD habang inuusig ng COA ang confidential funds ni VP. Ang hindi natin alam, sa gitna ng lahat ng ito, itinalaga na ni PBBM si Marcos Lacanilaw bilang Special Envoy ng Transnational Crimes na siyang magsusuko kay FPRRD. At maluwag na rin pinapasok ng bansa ang mga tiga-ICC noong Oktubre. Walang bahid ng pagtutol, walang balak na ipagtanggol ang kapwa Pilipino. Nobyembre, nag-iba na ang ihip ng hangin. Matatag, matapang, walang bahid ng pag-aalinlang. Narinig muli natin si Pangulong Marcos, ngunit iba na ang sinabi. Gusto ni PRRD, hindi naman kami hakarang doon sa mga ICC. Para tabunan ang galawan, pinaingay ang impeachment complaints laban kay VP Sara. The Office of the Secretary General will transmit the 2 impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte. Kahit pa nagkaroon ng INC rally noong Disyembre, naidiin pa rin ang impeachment sa Kongreso. Planado na rin ang pagpirma ng questionableng 2025 budget kahit bat-bat ng anomalya. Enero 25, 2025, sinimulan na ang Oplan Tugis o Operation Pursue, ang lihim na operasyon para hulihin si Duterte. Pagsampa ng Pebrero, nag-apply ng arrest warrant ang ICC prosecutor. Isang tahimik na pag-uusig habang tayo'y pinaiikot ng mga rally at press release. Marso, muling nilinlang ang bayan. Humingi daw ng 60-day extension ang DOJ para sa EJK report noong Marso 6. Pero ang totoo, nakabinbin na ang arrest warrant mula sa ICC chamber Marso 7 hanggang 10. Ang hindi natin alam, Marso 11, 2025, sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, di pa man bumababa ng eroplano si FPRRD, isinagawa na ang pag-aresto. Maingay ang paligid, magulo, pero ang dating Pangulo ay nanatiling kalmado. Isinakay siya papuntang The Hague
alas 11 ng gabi. Kasama sa eroplano si Marcos Lacanilaw, ang nagkanulo, ang nagsuko. Pero kanino ang sisi? Sa mga utusan o sa nag-utos? Managot ang dapat managot, nakalatag na. It's a request to the Philippine government from Interpol enforce the arrest warrant. And we have commitments to them. Ayaw nila ipagpatuloy ang pag-iimbestiga. Maliwanag na ang buong administrasyon na ito mula sa pinakataas hanggang sa galamay. Nagplano. Ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. Ito say group effort. Secretary Chidoro is there. Secretary and the President. Nagsakatuparan. Kayo mga Nagkagulo. Tayong magawa. Wala tayong magawa dahil mismo ang gobyerno. Nagtakpanan. Mamili ka. Kapag warrantless arrest, edi may period. Kapag may warrant, walang period. I'm being cautioned by the DOJ, ma'am, that it may be sub judice already to discuss that because of the habeas corpus pending in this. Ngunit lumabas ang buong katotohanan. Ganito pala ang bagong Pilipinas. Hindi man lang natin alam. Tahimik ang pagtataksil. There was no red notice and what was issued was merely a diffusion. Tahimik ang pagwasa. Paliwanag mong maigi, representative ka ba ng Pilipinas or representative ng Interpol? Pipili ka lang. Represent ko po ang Interpol NCP Manila. So mali itong papel na to. Harapan ang pagtalikod. Okay, so that's where we are so far. Mahirap hindian ang sinasabi sa bidyong yan na may isang malawakang plano na may kinalaman sa politika at sa 2028. Hello. Po. Ma'am, how's your relationship with the President? Nakapag-usap na po kayo? No, I haven't seen him in ages. I'm sure he's not happy about what's happening. I'm certainly miserable about these developments. Sinasabi niyong plano ng gobyerno, pinlano ito, politically motivated. You think PBBM allowed this po? Hindi ko alam, inako ni SOJ Boying Remulla na siya nag-utos. Ngayon hindi ko alam kasi sa isang banda, masasabing alter ego ang bawat membro ng kabinete. Sa ibang banda naman, kusang ginawa ni Secretary of Justice. May pinaimbestigahan kayo sa Office of the Ombudsman, so furnish nyo sila ng copy ng findings. Yes, definitely. Papadala natin doon. Dahil, as we know, this is only in aid of legislation at may mga legislation na rin kaming naiisip hinggil sa mga usaping ito. Kailangan i-forward na namin sa iba't ibang korte. Yung findings ninyo, official na to, so no more hearings? Hindi ko pa alam. Ang tawag ko nga further findings because I'm not certain that we can close this. There are also allegations that, first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. So, alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no? Doon sa mga pinangalanan. Ngunit, ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Where did you get this information, ma'am? Nasusunod si VP Sara na arestuhin? Uso naman ng chismis ngayon. Chismis rin po.
Not yet. A few incredible sources, but nevertheless, we have to pay heed. And let me make it clear, I will oppose that warrant with everything I have. Foremost, the administration has said time and time again through the president himself that the ICC has no jurisdiction in the Philippines. Therefore, any warrant of arrest by the ICC cannot be enforced in this country for lack of jurisdiction. It is nothing, that warrant from the ICC, but a mere scrap of paper. Walang bale yun. In addition, there's no basis for the Philippine government to cooperate with the Interpol in enforcing an ICC warrant. The mere fact that a void warrant is transmitted through Interpol does not make it less void, does not make it valid. At ikatlo, as the hearings have established, the circumstances surrounding the investigations of the ICC in this country, the incidents leading to the issuance of these ICC warrants, and the enforcement of such warrants are politically motivated and really are in violation of Article 3 of the Constitution of the Interpol itself, which prohibits the Interpol from participating in any intervention or activity of a political character. Sabi nyo, you will do everything para harangin sakaling magkaroon na rin ng arrest warrant laban kay BP Sara. Ano mga action ang gagawin niyo? Wala tayong balak na isuko ang soberanya ng Pilipinas at ibaliwala ang ating husgado. Hindi baka maireklamo kayo ng obstruction of... Hindi ko po alam. So, ano mga action ang gagawin niyo, ma'am, para harangin sakali? Iniisip pa kung anong kailangan gawin dahil tulad nga ng sinabi ko, haka-haka pa lamang ito. Ngunit sa nakita natin sa mga nakaraang 2 taon, itong mga haka-haka, duda, suspecha, madalas nagiging totoo. May mga preparation na rin si BP Sara dyan sa chismis na natanggap niyo? Marahil po. Pero yung warrant na paparating para kay Senator Bato and other former police officials, credible na po yung source nyo dun, ma'am? Parang, kasi maliwanag yung listahan, pero andun siya sa sumunod na listahan ng ICC, di ba? Andun siya sa warrant, kaya't inaakala namin na yun na ang susunod. Pero hanggang ngayon, wala naman inilalabas, at nagbago ang ihip ng hangin at ang balita ay si BP Sara. Ma'am, kanina nabanggit niyo po kanina na part ng diversionary tactic yung paglabas ng issue ng supposed paid trolls ng Chinese embassy. Are you now saying that Senator Tolentino and the committee niya po were used po for this propaganda by the administration? Ay hindi ko naman gawain bumatikos ng kapwa senador, pero ang alam ko may utos talaga sa admin media na i-divert at mag-squid tactics ng bonggang-bongga, i-divert sa iba't ibang balita tulad ng mga sagupaan, yung fake news nga na tinake over na, yung kung ano-anong mga isla at islet, tapos yung balita ng 20 pesos rice, sinabay-sabay para ilayo sa tunay na problema.